Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ipagdiwang natin kaisa ng buong simbahan ng kapistahan ina Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Ipagdiwang natin ito sapagkat sila yung mga lingkod ng Diyos na ipinapadala ng Diyos sa atin upang protektahan tayo, upang akayin tayo sa pagkapakabuting tao. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan, lalo na yung mga pagkakataong tayo naging mayabang na hindi tayo sumunod sa kalooban ng Ama. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Heso Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan, ng mga mahal natin sa buhay, mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at para na rin sa ating bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagapan ng paglingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo ng awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa kalangitan ng mga lingkod mong anghel. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo at sa mga Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit at pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo,
ay yuyuko at gagalang. Popurihin kita, roon popurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo ay sa iyong at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, popurihin ka ng lahat at ika'y ipagbobonyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Nathanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya hindi mandaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano niyo ko nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita ni kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa dito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang misa pong ito ay para sa lahat, pero in particular, most especially, para sa mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya at para na rin sa ating bayan. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng mga arkanghel, sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Tulad ng iba pang mga anghel, sila ay mga lingkod ng Diyos sa kalangitan, pero pinapadala din naman ng Diyos sa atin upang tulungan tayong magpakabuting tao at upang protektahan tayo sa demonyo. Hindi po natin tiyak kung kailan sila nilikha. Bagamat may nagsasabing tradisyon na sila'y bahagi ng pagkalikha ng lahat during creation. Particularly sa Genesis 1 verse 3, when God created light. Diba ang sabi ng Diyos, "Let there be light," and there was light. Ito raw ay ang mga anghel sa kalangitan. O ito ay kumakatawan sa mga anghel. Hindi pa ito sa alam nating araw, Hindi pa ito sa alam nating liwanag na dulot ng araw, sapagkat ang araw at buwan daw, which constitute day and night sa ating pagkakaalam, ay nilikha during the fourth day of creation. It wasn't in the first day. In the first day, ang nalikha, light. And there was light na kumakatawan o sumisimbolo sa mga anghel o kasama ang anghel sa light na tinutukoy na yan. Ngayon, di ba, sinasabi rin sa first day of creation, inihiwalay ng Diyos ang kaliwanagan sa kadiliman. Ito raw naman ay sumisimbolo sa pag-aaklas kasi ni Satanas na dating anghel kasama ng iba pang mga dating anghel. Kaya nga inihiwalay ang kadiliman sa kaliwanagan. Yung kaliwanagan
Mga anghel yan, pangkalahatan. Pero nang magkasala at mag-aklas, si Lucifer at ang mga dati pang mga anghel nagkaroon ng kadiliman. Sila dati ay parte ng kaliwanagan, pero nagdilim, naging kadiliman dahil sa kanilang kasalanan. Again, this will make sense kasi this will explain why hindi talaga nilikha ng Diyos ang demonyo. Ang demonyo ay dating mga anghel bago pa magkasala ang mga ito. Kaya pala, nang likhain ng Diyos ang tao sa huling araw, nandun na ang demonyo para tuksuhin ang tao. Mula noon hanggang ngayon, tinutukso na nga po. Kaya nga po ang challenge ng pagdiriwang na ito ay sa tulong ng mga anghel, labanan natin ang panukso ng diablo. Kaya nga po, gusto ko yung ginawa ng isang UFC fighter na si Bryce Mitchell. Sapagkat sa simula at sa pagkatapos ng kanyang laban, which he won, itinataas niya ang Biblia. Kasabay ng sigaw, freedom! Freedom from Satan daw. Because he believes that Satan is taking over this earth. So yun ang ginawa. Freedom from Satan. Tinataas ang Biblia. Sabi nga po ng commentator, ito ang unang pagkakataon na may nagdala na fighter ng Biblia sa octagon. Octagon yung pinaglalaruan, pinaglalabanan. Yun yung octagon. Sa harapan ng mga maraming audience, sa TV and on social media, na kung saan marami dyan ang hindi na naniniwala sa Diyos at sa Biblia. Ganun sana. Tulad ng mga arkanghel, lalong-lalo na ni San Miguel. I-declare natin, walang katulad ng Diyos. Walang makadadaig sa Diyos. Walang pwedeng makasubstitute sa Diyos. At yan ay dapat magsimula sa ating sariling buhay. Sapagkat, whether we accept it or not, tayo mismo ang nagiging substitute ng Diyos. Ang nagiging parang Diyos ng ating buhay. Kapag hindi tayo sumusunod sa Kanyang mga utos at kapag namumuhay tayo ayon sa ating sariling kagustuhan ng magbigay ng saloobin si sex bomb, dating sex bomb, IZ, tama ba yung aking pagkakasabi? Hinggil sa kanyang anak na ayaw nga daw niyang mapahamak. Ang sabi ni IZ sa kanyang anak ay parabang, all I want is the best for you, and I'm holding on with the truth written in the Bible. The Word of God, the one who created all of us. Gusto ko lang ay ang the best para sa iyo at para dito ang pinangahawakan ko. Ay ang katotohanang nasusulat sa Biblia, salita ng Diyos na lumikha sa ating lahat. Ang sagot ng kanyang anak, I want to live my own truth, Mami. Mami, gusto kong isabuhay ang sarili kong katotohanan. Alam po ninyo, ayoko munang mag-comment sana ha. Siyempre, nandun din yung simpatsya ko doon sa bata kasi walang unang dapat na tumanggap sa kanya kundi ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina. Pero alam po ninyo, nang sinearch ko naman yung mga videos nila na mag-ina, lalo na yung mga dance moves nilang magkasama, I realize, mukhang tanggap naman ni Izzy ang pagiging gay ng kanyang anak. Tanggap naman. Kung papaanong tanggap ng simbahan, kung papaanong mas lalong tanggap ng Diyos. Kaya lang, nung nakita ko yung isang video nung anak ni Izzy na nagge-gesture ng bastos, sabi ko, naiintindihan ko na si Izzy, tanggap niya ang kanyang anak, pero pinoprotektahan lang niya ang kanyang anak sa pagkapahamak in going all out. Don't get it wrong. Walang mali sa pagiging all out na gay or lesbian. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ang bagay na gustong protektahan ni Izzy sa kanyang anak ay ang pagiging all out ng kanyang anak na gawin kung anuman ang kanyang kagustuhan at hindi na nababatay sa katotohanang nagmumula sa Diyos lamang. Sapagkat mapapahamak talaga tayo
kung ang isa sa buhay at susundin natin ay yung mga gusto nating katotohanan at hindi yung katotohanang ibinibigay ng ating Diyos lamang. We can go all out sa pag-reach ng ating mga dreams. We can go all out in expressing ourselves. We can go all out in becoming the best version of ourselves, but not according to our own standard. Should be in accordance with the standard and truth of God. Hindi natin dapat inaabuso yung pagmamahal ng Diyos. Yes, mahal ng Diyos tayong lahat. Pero kahit na mahal tayo ng Diyos, hindi lahat ay okay sa Kanya. Kaya nga may mga utos siya. May mga pinagbabawal siya. Ikaw ba, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo. Pero okay lang sa'yo kung mambabae yung asawa mo. Okay lang sa'yo kung malalaki yung misis mo. Mahal mo yung anak mo. Okay lang ba sa'yo na hindi siya mag-aral ng mabuti? Na sumagot siya sa'yo? Okay lang ba siya na magdroga siya? Okay lang ba sa'yo na mapariwara siya? Gawin niya kung ano yung gusto niya? Hindi. Dahil mahal mo siya. So hindi ibig sabihin mahal mo ang isang tao, lahat ay pwede na sa'yo. May mga pinagbabawal ka at yun ay para din sa kabutihan. Ganon ang Diyos. Yung mga inuutos ng Diyos, hindi yun para sa Kanya. Hindi man tayo sumunod sa utos ng Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Para sa atin ang Kanyang mga utos. Para sa ating kabutihan. Sapagkat higit sa sino man, ang Diyos ang nakakaalam ng ating kabutihan. We can have our own truth. Kung gusto natin, alamang magagawa dyan ng Diyos. We can have our own standard. Pero nakasisigurado ba tayo? Talaga? Na alam natin ang pinakamakabubuti para sa atin? Kaya't gagawin lamang natin ano man ang maibigan natin? Tayo ba ang may likha sa atin? Tingnan po ninyo sa mga warranty, booklet. May mga instruction dyan patungkol sa mga appliances, halimbawa sa isang washing machine. Pag nasira yan, huwag mong gagalawin. According sa warranty, lalong-lalo na kung within the period na covered pa, ibalik mo sa manufacturer. Sapagkat sila ang may gawa niyan eh. Sila ang pinaka nakakaalam dyan. Pinaka nakakatiyak kung ano ang dapat gawin para dyan. Huwag mong kagalawin. Huwag mong isipin na, ako kaya ko ito. Alam ko ito, sigurado ako. Ay sige, pag nagkamali ka at pinakialam mo, bahala ka sa buhay mo. Wala nang warranty ng appliances mo. So ganun din ang Diyos. Kaya nga pinagdiinan ni Isaiah, the one who created us all. Siyang pinaka nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Ngayon, kung hindi natin susundin, hindi naman sa bahala na tayo sa buhay natin. Kaya nga, yung alibughang anak, kahit namang nagwalwal, tinanggap pa rin ng ama na sumisimbolo sa Diyos. Pero gusto pa ba nating magkaganon? Sabi nga ni San Pablo, do not give the devil a chance to work on you. Bakit? Para tayo'y matuto. Bakit para natin ma-realize na ang Diyos talaga ang nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin? Bakit kinakailangan pa nating magkasakit? Bakit kinakailangan pa nating magkasala? Bakit kinakailangan pa nating mapariwara? Bakit kinakailangan may mawala pa sa atin, may masayang pa sa atin, may masira pa sa atin? Di ba? Kaya again, sa tulong ng mga arkanghel, sa tulong ng mga anghel, labanan natin ang demonyo sa pamamagitan ng pagkasabi dito ng ibig sabihin ng pangalan ni San Miguel. Demonyo, walang katulad ng Diyos. Hindi ka uubra sa Diyos. Ang dapat sundin ay hindi ikaw kundi ang Diyos. Kaya hindi kita pakikinggan, hindi kita susundin. Kahit pag gusto ko yung sinasabi mo sa akin. And that's humility. Yung may gusto tayo, pero alam nating hindi gusto ng Diyos. Yung may gusto tayo, pero alam nating ayaw ng Diyos. Hindi natin gagawin. Yun ay kapakumbabaan. At yun, yung humility, will be our primary weapon against the devil, the enemy. Sapagkat walang pinakamagandang sandatang pang-defeat sa demonyo, kundi yung sandatang wala ang demonyo. Walang humility ang demonyo. Kaya yun ang ikinatatakot ng diablo. Kasi kapag may humility tayo, nalulugod sa atin ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. A-action para sa atin ang Diyos. Alam niyo po ba na according to tradition, mas mataas yung class of angels ni Lucifer kaysa kay San Miguel. Mas mataas yung level. But Michael defeated Lucifer.
and all his fallen angels. Bakit? Sapagkat Lucifer was acting on his own. Si Saint Michael was acting sa pangalan ng Panginoon. Walang katulad ang Diyos. Hindi sinabi ni San Miguel, wala akong katulad! Ang sabi ni San Miguel, walang katulad ang Diyos. Hindi ba yun din ang sabi ni David kay Goliath? Malaki ka, pero sa ngalan ng Diyos, tatalunin kita. Kaya, huwag tayong magmagaling na kaya natin ang diablo. Kaya ko to. Siyo ito. Alam ko ginagawa ko. Hindi ako magkakasala dito. Kontrolado ko. Kontrolado ko sarili ko. In fact, that is already self-defeating. Kasi yun ang demonyo eh. O diba, kaya nga nag-aklas siya. Ayaw ko dito. Gusto ko yung rules ko. Eh pag ginawa mo yun, inuulit mo yung ginawa niya. At yun ang mas nakapagpapalakas sa kanya. Tandaan po natin, kahit na tayo'y tao lamang sa tulong ng Diyos, hindi tayo kaya ng demonyo. Makakaya lamang tayo ng demonyo kapag isusuko natin sa Kanya ang ating kalooban, ang ating gusto. Kaya huwag natin gagawin. Isipin po ninyo, Kaya permis kong sinasabi, marami sa ating mga problemang naranasan, kahit pa mga pagkakasakit na yan, dulot ng demonyo. Kasi hindi naman nilikha ng Diyos yan eh. Kaya kung ang gagawin lang natin, yung tama talaga, hindi yung gusto natin, kahit gusto mo ng matamis, bawal nga sa'yo matamis eh. Kahit gusto mong humilata, edi mag-exercise ka. Kahit gusto mo na magpuyat, hindi. Matutulog ang maaga. Di ba, kung ang gagawin natin ay yung dapat natin gawin, maraming mga sakit ang maiiwasan natin. Hindi lang sakit ng katawan, kundi ng kalooban. Kung mag-stick ka lang sa asawa mo, kung magpapakabuting asawa ka lang, magpapakabuting anak, kapatid, kung magpapakabuting tao lang tayo, maraming mga problema na dulot ng diablo ang maiwasan natin. So dun pa lang ang diablo ay matatalo na natin sa tulong ng Panginoon natin. Kaya nga ang sabi, di ba ni St. John the Baptist, sa John 3:30, I must decrease, He must increase. Ang sabi pa sa James 4:7, submit to the Lord, resist the devil, and the devil will flee from you. Hindi sinabing, resist the devil lang, and the devil will go away. Hindi. Ang sabi, submit to the Lord. Magpakumbaba ka, sundin mo ang utos ng Diyos at lalayuan ka ng diablo. Kung ito'y gagawin po natin, napakaraming mga problemang dulot ng diablo ang maiwasan natin. Sa totoo lang, ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Walang imposible. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. ay magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diringin ng Diyos Bigyan natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo ako na paglabanan ng diablo. Tulungan mo akong makasunod sa iyo ng may kapakumbabaan. Tulungan mo akong huwag ipilit ang gusto ko. Tulungan mo akong magpatawad kung yan ang nararapat, ang humingi ng tawad, ang magpakumbaba, ang magbago, ang hindi insislagi ang sarili ko. Tulungan mo, Panginoon, din ang mga taong gusto naming magbago. Sana makita nila
Kung magpapakumbaba lamang sila meaning nagkasala sila, dapat na magbago sila, mas magiging mahal sa aming pamilya. Mas marami kaming may iwasang problema. Tulungan mong ito'y aming makita. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Pero sundin natin siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Matigas ang ulo. Hallelujah! Huwag maging mayamang. Babalik ang Panginoon upang tayo may kunin tapat siya sa kaniyang mga pangangusap. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, makakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, kung magpapakabuting tao lang tayo, mas mararamdaman natin ang tulong ni Christ, ang kanyang pag-abay, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang hindi pagpapabayaan. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong namana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayan umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel na mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo po ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit. Mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng kanilang pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay, kakilalang namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko.
Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Thank you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hinding-hindi na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay atin na tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng pagkain, nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinudulutan nito ng lakas ay makataha kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan sa maasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahan loob mo na natiling busila. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat,
at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa lagi niyo pong pagdarasal at pagtulong sa ating simbahan. Maraming salamat lalo na sa mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at tumutulong din sa mga nangangailangan katulad ng pangangailangan din ng ating simbahan. Salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you. Amin, ialay ang pag-ibig ng walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birin kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa pag-inis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal